na dito kayo na. Nag-start na tayo ng ano nga? Ito na nga. Ang mga baguhan dito sa harapan. Mga baguhan. Yung baguhan. Asa na mga first time natin? Yung mga first time na nakakapa kayo. Mga first time Paano nililipitan? Makipayong mo. Sige, dali. Kawa mo sa yung kamera. Ang kaganap. Dugad na lang dito. Hindi naman tayo. Yung mga person. Pag-video ba yan? Ha? Pag-video ba yan? Ate! Ate! Tizin niya! Ito ka kasi may payo. Ate, dito ka! Maaaring matagal na kayong kinakaya, pero ngayon lang tayo nagtapon ng pagkakataon na magkakamat daw sa ating mother, no? Dahil ito yung pagkakataon na ibinigay ng Diyos dahil alam niya ang bagay kung paano na tayo dadalhin sa lugar at saka sa yung kasiyahan na ganito dahil meron siya sa bawat isa sa atin ay meron kong plano. Kaya itong nagaluhan natin na gawain, ito ay pasasalamat ng non-network number 6. Tayo 11 groups yan, isa number 6. Pasasalamat na ginawa ng Diyos sa bawat isa dahil bilang isang kasama ng kapatid sa Panginoon ay nagsama-sama at iyan idarapos at magpapasalamat sa Diyos. Upang sa ganun, ang Diyos ay patuloy na natutuwa sa bawat isa sa atin dahil nagsiselebrate tayo ng ganoon upang siya'y mapapurihan, maluwalhati, magkabilang at masalamatan. Dahil ang plano ng Diyos sa bawat isa po sa inyo sa atin ay merong maganda na inilaan niya hindi lamang sa buhay natin dito sa mundo, kung hindi meron tayong buhay na walang hanggan. Unang-una, lagi kong nais kong isabihin sa inyo ng mga kababayan na napunta dito dahil hindi lahat ng tao, hindi lahat, sabi ng Diyos, hindi lahat ng Diyos ay kanyang mga anak. Sabi niya, minahal ko ang lahat, ngunit hindi lahat kinikilala ko ang mga anak. Kinikilala ng Diyos na anak niya ay yung isinuko yung buhay natin, in-acknowledge natin sa buhay natin na tayo ay makasalanan, at nagkumpisal ng ating mga kasalanan, at tinanggap siya bilang Diyos sa inisang kapitas. Yun ang sinasabi sa John chapter 3, verse 8-10. At saka, lahat tayo ay makasalanan dahil ibig sabihin, for all have sinned and fall short of the glory of God. And the wages of sin, ang kabayaran ng kasalanan natin, ay kamatayan. Ngunit, ang buhay na walang hanggan, ibigay ng Diyos. Romans 3:23 sabi niya, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya tayo lahat na makasalanan ay hindi nakakaabot doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil, bakit? Dahil sa kasalanan natin. Kaya ngayon, para tayo ay makapagkumpisal at ibig sabihin, yung isuko natin yung buhay natin para sa Panginoon. Tanggapin natin na tayo makasalanan dahil tayo pagaya ko noon. Lumaki ako hanggang sa nagkaisip ako. Wala akong matandaan na nakakot sa akin na magsinungaling. Pero nagsisinungaling ako. Saon.
Ngayon, nung nalaman ko, pag sinungaling ka, dahil iyon ay kasalanan. Gumawa ka ng hindi maganda, iyon ay kasalanan sa kapatid Diyos. Malaki at malaking kasalanan ay kasalanan sa Diyos. Ngayon, hindi ako makaabot sa kalwalhatian ng Diyos dahil sa aking kasalanan. Kaya kinakailangan isuko natin yung buhay natin dahil there is acts of prayer, ACTS, no? And ABC of salvation. The ABC of our salvation is acknowledge that we are a sinner. Acknowledge natin, aminin natin na tayo ay makasalanan. Tatanungin ko sa inyo, kayo, sino ang hindi nagkasala? Walang nakakasagot. No? Dahil tayong lahat ay makasalanan. Biblically, Romans 3:20. But the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life. Kaya sa pamagitan lamang ng ating Panginoong Jesus, siya ang makapagbigay ng buhay na walang hanggan sa atin. A is acknowledge that we are a sinner. Now, for all have sinned and fall short for the glory of God. Then, ABC, believe in the Lord Jesus Christ. Ano ang dapat nating panampalatayanan sa harapan ng Diyos? No? Believe kanya. At dahil sabi nga, John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, Jesus. Asan na yung Jesus? Yan, halika Sister Selma. Ayan, damit mo. Ayan, Jesus. Ano niya? Jesus, the name of Jesus. For all have sinned and fall short for the glory of God. No? But then, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, Jesus. That who shall ever believe it on Him. Kung sino man ang manampalataya sa Kanya, hindi kailan mapapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, panampalatayaan natin ang Panginoong Yesus. Kaya merong April or March na Semana Santa, that is the memory na inaalala natin kung paano napako ang Panginoong Yesus. Napako ang Panginoong Yesus na dahil sa iyo, sa akin, at sa ating lahat dahil sa ating kasalanan. Ngunit ang kailangan lamang ay mangumpisal tayo. No? Ikumpisal natin, isuko natin yung ating pong buhay sa Panginoon. Confess your sins. At ibig sabihin, 1 John 1:9, if we confess all our sins and our iniquities, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Pag tayo ay isinuko natin yung buhay natin sa Diyos at ikinumpisal natin ang ating mga kasalanan, He is faithful. Ibig sabihin, ang Diyos ay tapat na tayo ay patatawarin. Alam niya na kung saan kung tayo ay sinuko natin yung buhay natin sa Kanya, alam niya yung nilalaman yung puso natin. Panginoon, baguhin mo ang aking puso. Baguhin mo ang aking buhay. Babaguhin po tayo ng ating buhay. Amen? And then, yung time na tayo ay nangumpisal, empty na tayo sa kasalanan. Dahil He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Empty tayo sa kasalanan. Ngayon, that is the time that we have accept the Lord as our personal Lord and Savior. John chapter 3, verse 3, ang sabi ni Nicodemus, paano po ako makarating sa paraphrase, paano po ako makaabot sa kalwalhatian ng Diyos? At sabi sa kanya, believe in the Lord Jesus Christ and you will save and your entire family. That's why we have to accept the Lord Jesus Christ and who shall ever believe in Him. John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Maliwanag na sinasabi ng Diyos na ang lahat ng tao na hindi isinuko ang kanyang buhay at tinanggap ng Diyos bilang sariling tagapagligtas, hindi lahat kinikilala niyang mga anak. Ang kinikilala niya ng mga anak ay yung mga isinuko yung buhay at tinanggap siya bilang sariling tagapagligtas. John chapter 1 verse 12, basahin ko lamang ang sabi niya, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Children born not natural descent, nor to the human decision, or, ang sabi niya, husband, it will not, but born of God. Tayo ay ipinanganak muli in Espiritu. Unawaan po natin. Kaya ngayon, dito meron pasasalamat dahil ito nga sabi niya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, ito yung pinakatim. But thanks be to God, He gave us victory through our Lord Jesus Christ. Hindi tayo kailanman magiging matagumpay kung wala si Kristo sa buhay natin. Okay? Kaya kinakailangan nandoon ang Kristo, nandoon ang Diyos sa ating buhay because God
God is Spirit and we will worship Him in Spirit and in truth. Hindi sa pamagitan ng mga idols. Ano bang mga idols na yan? Walang Espiritu yun. Kaya ang Diyos ay Espiritu at dapat siyang purihin at walimihin in Spirit and in truth. Kaya bakit sinabi dito na through Jesus gives us victory because death is no longer. Yung kamatayan ay wala na po sa atin. It is not that source already sa buhay ng mga Kristo. Kaya ang bawat isa ay natatawag ng Christian. Ito po, ang Christian may pagkakaiba. Christian because Christ I-A-N, di ba? Christian. Ibig sabihin, I am nothing without Christ. Wala tayong magagawa, wala tayong kailanman, wala tayong magagawa kung wala si Kristo. Kung wala si Kristo sa buhay natin, hindi tayo magiging victory. Sabi nga, si Jesus na nasa ating buhay ay mapagtatagumpayan niya, napagtagumpayan na niya doon sa cross. That's why it's been defeated and we have now hope. Meron na tayong pag-asa. Kaya kapag ikaw ay makasalanan, wala ka kailanman pag-asa dahil wala si Kristo sa iyong buhay. Amen. May naunawaan ko tayo. Okay. Kaya, itidiretso ko, sandali lang naman ito. Ngayon, sabi nga doon sa 2 Corinthians 2:14, sabi niya, but thanks to God who always lead us in triumphal procession, parada ng katagumpayan. Kaya anumang mga problema, anumang problema natin, suffering, trials, persecution, anumang problema sa financial, problema sa family, problema sa asawa, problema, employer, anumang problema yan, magpapasalamat tayo sa Diyos because He always lead us in triumphal procession. Tayo ay inililid niya sa parada ng katagumpayan. In Christ, ibig sabihin sa Diyos. Dahil hindi tayo maging matagumpay kung wala si Kristo. And through us is spreads the everywhere the fragrance of knowledge of Him. Kaya ngayon, beloved na mga kababayan, bakit kayo nandito? It is because of the fragrance. Alam po ninyo yung fragrance ng isang pabango, yung po yung halimuyag ng isang Kristiyano. Sino nakapag-invite po sa inyo? Sino nakapag-invite sa kanila? Sino nakapag-invite? Grace, ako si Grace. Ayan, si Tintin. Ayan, may nagsabi ng mga kids, si Tintin. Yan. Kayo na nag-invite sa kanila kayo ay halimuyag ng isang Kristiyano. Amen. Kaya nandito sila. Amen. At ganun din sa inyo, mga kababayan,